safe na daw. 32 minutes ago. Sige, pakinggan natin ito. Bilisan lang natin. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is September 18, 2025. At ang dami palang nangyari sa hearing. Yes, madami talaga, attorney. Kaya talaga kailangan ng independent, no? Hindi mo pa imbestigahan. Pass forward. So far, ang alam ng Pangulo dyan, wala yung kinikilingan, yung 3 miyembro. Pass forward. Kaklasiko ang lawyer na ito, gagalaiti dyan. Diba? Anomalous flood control projects. Eh, ikaw pa sinabing pa-clear naman. Okay. Puro kamusta pa? Diba? Asa ka, attorney? Okay, here we go. Ito na. Ulit. May. Here we go. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing gano'n, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House, ngayon wala ka. Oh, di ba? Dapat dito mga kaklira. Ito, tuturo ko lang. Kaya sabi ko iba naman kasi sa hearing dito. Iba naman sa hearing sa court. Okay? Ganito yan. Kung ikaw ay magko-cross, o may itatanong ka sa witness. Diba? O sinabi mo na bibigyan ako ng kickback or pera. Bago mo ito itanong, dapat hawak mo kung ano man transcript meron ka. Nag-hearing sila sa House, di ba? So dapat si Senator Jinggoy may hawak siya na transcript doon from the House. Pansinin niyo po yung hearing dito ni Senator Lacson. Hindi ba sinasabi niya pa yung timeline? O 10 o'clock in the morning sa House. Ganon, di ba? Ito sinabi mo. Napansin niyo ba yon? So, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng reference that he cannot deny that fact because nandito yung reference. So, tignan natin dito, kasi sinabi niya ni Bryce, walang instruction na ganyan. So, dapat mapakita ni Senator Jinggoy saang portion ng hearing itong sinasabi mo. Kasi ang depensa siya agad eh. Pagkatapos mo kung durugin, di ba, ano nangyayari dito? Yung hearing, nagiging pandepensa lang nila. Tama. Diba? May galit eh. Actually, may force. Malayang pagsasalaysay ni Bryce. Hindi. Attorney, yung mismo yung kung paano magsalita, talagang kumbaga, di ba? Meron ba? Parang ganyan eh. Nangyayari. Kasi pinuputol, kasi galit yung nagtatanong. Tama. Dapat hindi ganun. Pagalit. Tuloy tayo ha. Okay. Specific na sinabi. Yung dito po, pakinggan mo muna tanong ko. See? May tanong siya. Ba? Ang sagot, wala pong ganung instruction. Okay? Pagkatapos mo akong durugin, tingnan natin kung hahanap siya ng reference kung saan niya nadinig yung sinabi tungkol sa abutan ng pera. Mr. Bryce, sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Tungkol po sa 2025 projects. Opo. Okay, Mr. Bryce, ano? Ayan ulit. Para ayan, kasi dapat paliwanag ulit. Opo. Okay, Mr. Bryce, ako. Is this correct? Tungkol po sa 2025 projects. Opo. Okay. 2025 project. Opo. Okay, Mr. Bryce, ano? You mentioned the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. Is it Senator Estrada twice on 2 occasions sa House? Yes po. One. Yan, ito, may reference siya. 10:40 a.m. Sinabi mo, Senator Jinggoy Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. No? Yes po. And then on another occasion, 12:50 p.m., yun na yung pinakita mo screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink po kay si Beng Ramos, nilink po kay Senator. Clear na yun? Yes. Clear na yun? Actually, regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Nina sa office. Dinala po doon sa administrative officer namin noong time na yun. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala ng obligasyon sa office. Do you have that? Yes, I have po, Your Honor. So that's related to the WJ? Yes po, Your Honor. Nagdala ng pera? Can you show that? Yes. Or, sige, basahin mo nga. Page. Pwedeng pa-imbita, Mr. Chairman? We will. Advance natin ng konti Kanilang dalawa, yung 10, pagkabanggit mo, sa kanilang dalawa, yung 10:40 a.m. do sa House hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po Okay, 2025 yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi. So, okay. Nagbaba ng 600 million pero hindi 2025 budget, okay? Yung 355 na tinuturo na ibinaba daw ni Senator Jinggoy, 2025 yun. 600 million sabi mo. Opo, pero Okay, hindi we po siya check with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects.
As para Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi Ayun, yung Jinggoy daw, nasa listahan talaga. Yung kay Joel Villanueva, hindi nila makita sa listahan, sa GAA. item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chinecheck, we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali mali yung description mo. At wala kami makita. But I want to be truthful, ano? As para Senator Jinggoy, nakita namin 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Si Boss Henry po, actually, babasahin ko na po. Okay na ba yung screenshot niya? Oh, sige. Pakilabas mo muna yung screenshot. So, nangyayari dito mga kliyente, in-express niya kasi dito, hindi naman siya ang nagbibigay talaga kay Senator Jinggoy. So, nangyayari dito ay lumalabas si Alcantara ang kausap. Yun yung salita niya, di ba? So, ngayon, kaya nga, kung proponent ito, Makwan, shout out. proponent ito Ni Artos, si shout Senator out. Jinggoy, dapat ma-prove niya. Bakit yun yung project niya? O, pangalawa, ano nangyari dito sa project niya? Fully paid ba to? O, pangatlo, kung fully paid to, tinignan mo ba kung okay to? Di ba? Kasi obligasyon mo na dahil proponent ka. Nandiyan dyan sa listahan. Good day, attorney. Hindi ba yun ethical yun, attorney? Siya, pinagbintangan, siya magtatanong. Mag-TV. For me, yes. Dapat hindi. Dapat hindi. Ha? Although walang masama, kaya nasabi ko, sana hindi. Para malaya. Parang walang apprehension yung mga taong magte-testify. Kung against man sa kanya yon or hindi against. Dapat malaya. Parang hindi kasi uso eh. Oh, sige, you start. Hindi mabasa yung green, basahin mo na lang dyan. Ito po, ang highlight na lang po natin, Your Honor. December 16, 2022, 11:20 in the morning, nag-message po ang staff sa akin ni Boss Henry, si Engineer Carlo Rivera po. Ito po ang message niya. Boss, good day. Yan, may pangalan. O, sige. PM, nakuha ko na po pala kay AO, which is Administrative Officer, yung pinadala nila Ma'am Beng Ramos. Yun po. And then? Wala, iba na po ito eh. Ito pala. Good day, may bidding ba tayo? Nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po, wala pong bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya ulit ng December 16, 2022, 3:26 PM. Nandito po si Kuya Sani. Papasabay ko na din po ba yung kay Beng Ramos? Sabi ko, okay, sige, pakipasabay na. Anong context yan? Yung pera po, na dinala nila Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko na yung specific ng project to, ng 2022. May nakakalimutan? Guys, kumpletuhin mo yung context, no? In fairness to Senator Jinggoy. And in fairness to Beng Ramos kasi big eh. Opo. Yun lang. Nakaklira. Ako sabi, in fairness din. Dito, although siguro usapang, ano yun? Usapang patago. Na sila lang nakakaalaman. Alam na nila na naibigay. Papasabay ko na din kay Beng Ramos. Ang tanong, sino si Beng Ramos? Diba? Ito ba yung tao, yung girlfriend ng staff ni Senator Jinggoy? Diba? So, hindi talaga magpo-front if ever, kung meron man hindi magpo-front ang senador. Staff is staff lang yan. Diba? Pero ang tanong natin, ito lang naman mga ka-clear. Tanong lang na natin. Diba? Hindi natin pinagbibintangan si Senator Jinggoy. O sino man sa kanila. Kasi kailangan talaga ng hearing eh. Okay. Ang staff ba? Ito lang naman, ang staff. Tignan lang natin kung pwede. Ang staff ba? Okay, nag-allocate sa iyo ng 355 million. Ha? Halimbawa na, nag-allocate kay Senator Jinggoy ng 355 million para sa kanyang mga projects. Okay na yan. 55 million. Inamin naman niya, di ba, na staff niya ang pinaasikaso niya.
Kasi maraming humihiling daw sa kanya eh. Bahala na kayo staff. Yung 355 million, kaya bang kurakuti ng staff lang? Papayag ba si Senator Jinggoy na kurakutin ito ng staff niya? Diba? Ilang 7 daw projects. Lahat ba ng 7 projects na yon? Wala siyang alam. Tanong yun to tanong to. Wala ka bang alam? Diba? Kasi nangyayari dito sa hearing na to, siya nagtatanong, pero siya hindi matanong. Diba? So siya magtatanong to save himself. Diba? I think normal to save yourself, diba? Pero hindi ka matatanong. So paano safe na yun? Diba? Kuya nyo, siyempre pag nagtatanong ka, ikaw yung involved, hindi lang ikaw pwede magtanong, dapat tanongin ka din. Tanong natin, di ba na-involved dito? Binanggit pangalan ni Senator Jinggoy. May nagtanong ba sa kanya? Please nga, tell me. Baka hindi ko nakita kasi puro news na lang ito nakita ko eh. Tell me kung sino nakapanood ng buo. May nagtanong bang senador kay Senator Jinggoy kung yung 355 million ay allocated talaga sa kanya? Kasi nakita naman ni Senator Ping Lacson. Okay? O, wala. Ito pa magandang tanong. Senator Jinggoy, pero ko alam ko, courtesy yan. Courtesy yan. Hindi pwede magtanong. Sinasabi ko lang. Diba? Sinasabi ko lang. Definitely alam natin hindi pwede magtanong. Hindi nila tatanong yung kapwa nila, Senador. Hindi nga nila pwedeng imbitahan eh. Interparliamentary courtesy, hindi nila pwedeng imbitahan yung kapwa nila mambabata sa House. Alam natin yan. Pero di ba mas maganda kung sumalang ka rin lang naman dyan to save yourself, hindi ba dapat tanungin ka kasi ikaw yung involved? Okay, ang tanong. Yung 355 na nakita na insertion, alam mo ba to? Ayan. Pumayag ka ba dito? Okay, yan, pangatlo. Itong 57 projects na to, proponent ka ba dito? Okay, proponent. Itong 7 projects na to, anong status nito? Anong status? Anong estado nito? Nabuo ba? Fully paid na? Kilala mo yung mga kontraktor? O hinayaan mo sa staff mo? Okay? Hinayaan sa staff. Halimbawa, okay na, hinayaan sa staff. Ikaw na bossing. Ikaw yung amo. Nagre-report ba yung staff mo sa'yo? Tungkol dito sa 7 projects na to. Magkano na sa 355 million ang naubos? Hinayaan mo ba na itong 355 million na to maubos na through your staff? Diba? O now, nalaman mo si Beng Ramos girlfriend pala ng staff mo. Ano nangyari doon sa sa tao mo, ng staff mo? Pinagalitan mo ba? Tinanggal mo ba? Pinag-report mo ba? O tanongin mo, nangurakot ba si Beng Ramos? Nangurakot ba yan na hindi ko alam? May mga ganun tanong na hindi matatanong doon. One-sided kasi yung tanungan. So, paano masasabing safe ka na ulit? Na hindi naman siya natanong. Diba? Sige, tuloy tayo. Hindi na in aid of legislation ginagawa ng dalawang senador na yan. To save themselves. Diba? Okay, tuloy. Sabi mo nga ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin itapil yan. Sige po, Your Honor. Kasi totoo, in fairness in fairness talaga. Dito, boss, nandito po si Kuya Sunny. Papasabay ko na din po yung kay Ma'am Beng Ramos. So, ipapasabay ko na. Ibig sabihin nito, ako pagkakaintindi ko, pero syempre, kailangan patunayan to, mahirap to sa court. I'm telling you. Kaya sabi ni Senator Lacson, dapat may konteksto. Dapat may collaborate. Diba? May mag-corroborate, diba? Sa mga statement na to. May makipag-collab sa kanya at makipag-corroborate sa statement na to. Saan galing to? Sino si Sunny? Pag nandito si Sunny, sino si Sunny? Pag si Sunny kumampi sa'yo at nagsabi ng totoo, patungkol dito, may konteksto na siya.
Pero kung ito lang, mahirap. So, dapat meron siyang somebody who will back this up. Diba? Ginamit lang yung hearing para ipagtanggol mga sarili. Akala nila nililinis nilang image nila sa ginagawa nila. Di nila alam na nagagalit ang tao sa ginagawa nila. Okay, tuloy. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional proof. Because sa akin, face value eh. Yeah. Walang context eh. Yeah, tama naman. I mean, tama si Senator Lacson. Tama siya. Mr. Chairman, if I may, just to Yes, follow Senator up. Villanueva. Thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you mentioned a while ago, Mr. Chairman, and I thank you for walking the extra mile in looking at the particular items that this so-called witness made mention during the House hearings, Mr. Chairman. Meron po ako ditong 2023 GAA, Mr. Chairman. Okay. Okay, liwanagin natin na. Yung tinignan kaya ni Senator Lacson ay 2025. Okay, let's see mga clip. Let's see. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasagaa daw po. He was under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa po ako sa 2024 at 2022. Actually, he mentioned 2023, di ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can ask questions dahil grabe yung ginawa sa atin. Pero, Mr. Meron ka Chairman, naman dito kasi last kang dumating. So, you're number 13 after Senator Gatchalian, Senator De La Rosa, and then ikaw na. Opo, So, after Gusto mo? Sorry with all due respect, Senator Joel. It's not your time, Pero gusto mo agad sumingit. Diba? Paano yung nauna sa'yo? Diba? Kaya sabuti na lang, magaling si Senator Lacson na nahuli ka eh. Pero gusto niya na sumingit. after our lunch Yes. break, you can have your time. Mr. Chairman, O, diba? Mr. Chairman, just to point out, Senator, go pa Mr. pala. Chairman, just to point out po, Mr. Chairman, a few seconds lang. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede Diba? Pinipilit niya talagang ipagtanggol yung sarili niya. po ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman, that's Yeah. okay. But later, we'll give you your time, your 5 minutes. Thank you. After Diba? Ang kulit. Sorry. Sorry po. Sorry naman. Medyo nakulitan lang ako. Sorry, ipagpatawad po. Mali. Sorry po. Senator Joel, erase. Sorry po. Medyo na-excite lang po ako. Sorry. after the break. Senator, ikaw pa, no? Yes, thank you, have Mr. Chair. 2 minutes and 31 I'll seconds. just wrap up po. For the information of our of the committee. Alam mo, baka kung iba ang chair dito, 'di ba? Magtuloy-tuloy itong si Senator Villanueva. Yan yung nangyari dati. Kaya nagalit si remember? Si Raffy Tulfo, Senator Raffy. Unfair. Ang dami mong pinapasingit. Kami naghihintay dito. Ang dami-dami mong pinapasingit. Si Senator Lacson, marunong siyang you can have your time. Ang huli ka, you can have your time. 2 seconds, later, you can have your time. Not rude, diba? O di sumunod si Senator Villanueva. Sabi po ni Bryce, December 16 of 2022, I have not participated in any budget process for the projects for 2022, and that is very, very clear. All right. Engineer Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko na ang sabi niya, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko. Am I correct? Is that true? Is that true? Can you confirm? No, Your Honor. Respectfully delay po yung sinasabi. Tingin nyo ba aamin to ngayon kung nakaso na? Ba? Tingin nyo aamin ito sa harapan ni Jinggoy, Senator Jinggoy? Pero mga clear, di ba, binanggit ito na itong si Henry Alcantara ay, kumbaga ang relasyon nito, si Henry Alcantara ay parte dati ng sa opisina or engineering department, basta parte siya sa Manila kung saan ay mayor pa nun si Joseph Estrada, dating Pangulong Joseph Estrada. 'Di ba? Kaya ang nagtataka tayo mga bakit nga Bulacan dumami? Is it because si Henry Alcantara ang nandoon?
Si Henry Alcantara na mukhang madaling kausap. Yun nga natin nahanap yung tungkol sa Manila. Nabanggit ito mga kaklir. Wait lang, nahanap ko lang ha. Yung kanyang connection. Hinahanapin ko. Connection sa Manila noon at doon. Ito. Pakinggan nga natin ito. Wait lang. Yun. Ito mga kaklir. Wait lang. Para ano, meron tayong resibo. Nadinig ko kasi ito. Yung pagkakaibigan sa mga estrada? Wala po, Your Honor. Maliban po, ako yung naging empleyado lang po sa City Hall, pero trabaho lang po, Your Honor. Trabaho lang po. Sino mga kasama doon? Yung city engineer po. Para malinaw, naging city engineer po kayo sa Maynila, tama po ba? Division chief lang po ako, hepe lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer noon? City engineer Roberto Bernardo po. Yan, O, diba? Nabanggit. Alcantara. Bernardo. Yung Bernardo daw dito, sa hearing na to ha, sa hearing ng Senado ha, nabanggit yung Bernardo nagbibigay mismo sa politiko. yung undersecretary na binabanggit po ng lahat ng mga tao rito, di ba? Yes, Your Honor. O yun o, yun yung undersecretary na binabanggit na siyang parang diretso doon sa mga politiko. Siguro maliban dito. So di ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po. Ouch naman. Congressman Terry Ridon, ikaw naman, diretsahan. Huwag naman ganun. Your Honor. Siyempre, di-deny naman yan. Wala po. Magkasama kayo sa Maynila, magkasama kayo sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin nyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Ibig mo sabihin, nung panahon na yon, sino bang mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan? Yung pagkakayo. Oh, di ba? So doon makikita yung connection kung kaya ba. Although hindi ko sasabi na ito na yan, pinapakita lang natin, mga kaklear, yung mga nalalabas na maaaring magamit. Hindi natin sasabi na talagang the reason why nagbaksak di umano ng 355 million si Senator Jinggoy para sa 7 projects sa Bulacan. Bakit nga ba sa Bulacan? Yun lang naman yun eh. At hindi sa San Juan? Bakit hindi para makatulong kay Mayor Francis Zamora? From San Juan naman sila. Bakit nga? Minsan i-connect mo mga clear eh. Diba? Pwedeng itanong kay Senator Jinggoy. Halimbawa, ako nasa cross-examination siya. Ikaw naman ay senador. At ang madalas yung pinaglalaban kahit nung pandemic, 'di ba? Nag-away pa kayo kasi magbibigay ka ng bangus sa mga constituents ng San Juan. 'Di ba? Pero hindi mo binaksak yung 355 million na to sa San Juan. Hindi ba? Is it because hindi mo kakilala yung engineer doon? 'Di ba? Hindi mo kakilala yung district engineer doon? Mahirap bang kausap yung district engineer doon? Pero may mga nagrereklamo ha. Sinasabi sa San Juan mo mga baha. Di ba mas maganda mauna mong tulungan ang mga taga San Juan? Sa'yo, di ba? Kaya nga, bakit nga kaya nga nagtataka? Siguro, nagtaka yung Pangulo, maski ng Pangulo. Nagtaka, bakit umula ng pondo sa Bulacan? Yung pala, Bakit kaya? si Henry Alcantara pala. Mukhang madaling makausap. Oh. Diba? Mukhang madali lang makausap. Okay? Patuloy natin. Ano po, ano? Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundinan naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Okay, mga kaya. Sabihin natin na, okay. Totoo naman yan. Totoo. The burden of proof ngayon ay naki-Bryce. Pero ang sinabi niya kasi, mga clear, yun lang sinabi sa kanya ni Henry Alcantara.
Kung may magpapatotoo pa, maliban kay Bryce, let's say 5 sila, 3, or 2, 3, na magpapatunay na yun talaga ang sinasabi ni Henry Alcantara, it can be an evidence. Kahit i-deny pa ito ni Henry Alcantara, bakit? Para hindi rin siya lumubog. Okay? Mga klira, ito, inaaral lang natin yung senaryo, pero hindi natin sinasabi na may guilty na dito. Sinasabi natin yung proseso, tama, na si Bryce ang dapat na magpatunay. Pero ang sinabi niya lang ay yun ang instruction or ang sinabi, hindi ba actual instruction? Sinabi ni Alcantara na 30%, di ba? 30% ay kay Estrada. Hanapin nga natin. Okay, hanapin ko lang ha. Hernandez. Hanapin ko. News lang tayo. Huwag na video. Ito. Wait, para may konteksto tayo dito. Not safe. Standard dump 355M. Ito, hindi nga niya ito tinanong eh. May tinanong niya ba to? Kasi mahaba yata ito eh. Ito lang nakita ko eh. Okay? Oh. It appears, sa sinabi ni Bryce, Gano'n ba ito kahaba? Sabi ni Senator, nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30% as per. So, kumaga, makikita dito na never niyang sinabi na nakita sila. Kasi, tinanong, nakita ba tayo? Binigyan mo ba akong pera? Definitely hindi. Kasi, ang connect ni Senator Jinggoy ay si Henry Alcantara. Lumalabas sa kwento, ha, ni Bryce, as per our never niyang sinabi na binigyan. Basta 30% as per our district engineer, Henry Alcantara. I-deliver ito nung lumabas ang mga item na ito sa GAA. Noong 2023 naman, naglabas, 600 million si Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din sa 2023. Okay? So, pero sinasabi kanina dito wala na-release eh. Pero parang may binanggit dito mga klira, checking ko lang na parang nasa unprogrammed. Kaya hindi makita sa GAA kasi nasa unprogrammed. Tama ba ako? Nasa unprogram diba? Pala. Na ano to eh, nabanggit ni Bryce na nasa unprogrammed. So, hindi talaga makikita sa GAA. Ayan, umamin po yung Alcantara kasi may picture siya nagbibilang ng pera. Okay, di ba yung pala mga kaklir eh, mahihirapan ng i-deny ni Henry Alcantara. Wala. Ni Henry Alcantara, kung ba't ang dami mong pera? At ba't sa'yo dinadaan? Di ba? Bakit kaya? Ba't sa'yo dinadaan? Anong meron sa'yo para sa'yo idaan? At ba't cash? Di ba? Kung proyekto, in good faith kayo lahat dyan, di ba? Eh di, ibaksak sa land bank o sa mga account, kung may paper trade at resibo yan, diba? Kaya ang laban dito ng mga politiko, nakausap mo ko? Nagkita tayo? Nakita mong ibinigay sa akin? Eh mga kaklir, hindi na ganyan ang usapan eh. Kahit nga sa botohan, Gcash na eh. Kaya with paper trade pa rin yun. But dito, dahil sanay na sila, hindi ko sinasabi, again baka naman sabihin, sinasabi natin, sanay sila Senator Jinggoy. Hindi sila. In general dito. Dahil sanay na sila. Hindi nila yung patadaanin sa bank. Mami PR, shout out. O hindi nila yung patadaanin sa mga resibo. Kasi huli agad yun. Di ba? Kaya yan, cash to cash na lang yan. Cash basis yan. Yan ang tanong ko. Ang unang tanong dyan, yung 355 million, allocated ba sa'yo? Yun lang eh. Allocated ba sa'yo? Pag itong 7 projects na to, iyo ba to? Proponents ka ba nito? Di ba? Pag nag-deny, sino nagpagawa dito? Kaninong insentibo ito? Itong 7 projects na to, ano nangyari dito? Completed na ba to? Maraming pwedeng itanong, mga kapatid. Pero definitely, hindi naman makakross-examine dito sila Senator Jinggoy dahil sila yung Senado. Sila yung Senador eh. Di ba? Kaya po, cash po ang hiningi niya kay Engineer Alcantara, Attorney Claire, Mang Doming TV. Well, hindi ko sasabihin hiningi niya kasi wala tayong personal knowledge, but ang circumstantial evidence dito, una, ba't nga Bulacan? Diba? Saka din namin yung 355M kung ikaw talaga yung tumanggap. Hindi naman tumanggap kasi nga, i-allocate lang yung mga clear eh. Nagaling pa rin sa DBM eh. Kung ito ba ay talagang binagsak mo. At may proyekto ka. Wala eh. Diba? Parang wala akong nakita. Ang dinay lang niya is siya yung tumanggap. Eh, madaling i-deny yun eh. Diba? Madaling i-deny yun. Yun. Okay, mga ka-clear. Meron pa to tayo. Miss Jasmine, lumabas din yun kung sinong may tinatago. Bryce is willing to sign waiver para mabuksan yung bank niya. While Alcantara invoke his right kuno
during HOR hearing. O, di ba? Thank you sa Star, Miss Jasmine, and Beethoven. Montesir, walang personal connection, pero job connection malaki po. Ayun. Yun na. Di ba? Aray ko po. Parang na-connect ni Ridon yung connection ng Estrada sa kay Engineer Alcantara. But still, it has to be proven, mga ka-clear. Ano lang to ha, pinagko-connect the dots lang, pero malaki pa dapat na ebidensya kung talagang kung gusto mo patunayan na mayroong kinalaman si Senator Jinggoy Estrada. Di natin sinasabi na siya guilty. Okay? Let's be clear on that ha. Wala nang huhusga kay Senator Jinggoy Estrada. Sinasabi lang natin yung circumstance dito. Okay? Mga ka-clear, maraming salamat sa aking mga MIBs. Of course, si Aimee Laico. Salamat, attorney. Yung second topic niya, itong si Pulong, okay na yun. Ayaw mo na yan, si Pulong. Pag last topic tayo, Mabsat, singit ako ng last.